eto, unahin natin mga bossing sa mga good news po, no? Unahin natin kung gaano po kadami ang nagtitiwalang bansa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. Eto na nga po, sabi nila, naku, pagpasok ng presidente, no, Trump, wala na, lagot si Bongbong Marcos. Meron pa nga po na mahihina ang utak na sinasabi na pagdating ni Trump, si Bongbong Marcos ay pagre-resignin na o sisisantihin na. Sabi ko, nag-apply ba ng trabaho ang Pangulo kay Donald Trump, no, na magiging presidente ng Amerika para sisantihin niya? Ma'am Marital T, shoutout po sa inyo at OMS S. Mercy de Vera. O eto ho, mga kababayan, na una nating tatalakayin. Papel ng Enhanced Defense Ito na. courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si United States Defense Secretary Lloyd Austin III sa pulong sa Malacanang, tinalakay ni Pangulong Marcos ang naging mahalagang papel ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa naging... Yan po yung sinasabi ng mga DDS. Dapat tanggalin na yung mga EDCA sites na yan. Ano? Bakit to? Kasi proyekto ng Pangulong Marcos. Tanungin mo kung ano ang dahilan nila kung bakit gustong tanggalin. Dahil hindi lang proyekto yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya gusto nilang ipatanggal, mga bossing. Naku maganda po itong mga lokasyon nito. Saktong-sakto po sa depensa ng Pilipinas. Nandyan si DC Carganilla, shoutout sa iyo, at Jotog Vlogs at si Cons. Tuloy natin. Ma'am Marital T, shoutout din po sa inyo. Pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Ipinabot naman ng US sa pamamagitan ni Secretary Austin ang pakikiramay sa mga naging biktima ng nagdaang bagyo. Yan po, diyan po nabubuo lalo at lalong tumitibay, mga kababayan, ang samahang Estados Unidos at Pilipinas. At merong pang paabot po, mga kababayan, na tulong ang Estados Unidos para po doon sa mga nasalantang mga kababayan natin. Siyempre, kung wala naman po silang tiwala sa ating Pangulo, rerekta sila doon sa mga tutulungan. Pero hindi po, siyempre, mga kababayan, nandiyan ang Pangulo, no? Na alam nilang makakarating po yung mga itutulong nila, no, sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa pamamagitan po ng ating presidente. Magpapadala naman ng dagdag na tulong ang Estados Unidos sa Pilipinas. We have been hit with, we now refer to it as the KLMNOP series of typhoons. 6 typhoons in about less than 4 weeks. We're able... Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, pagpapatibay ng magandang samahan ng Amerika at Pilipinas. Sabi ni Solomon Padrique, tanggalin, ibalik ang EJK at Gonggong. Yan yung mga gusto, di ba? Nung mga DDS. Pero yung mga ganitong balita, ayaw na ayaw nila. Malamang makakarinig tayo dyan sa mga yan, mga bossing. Nako, ayan. Lalaki na naman ang tiyan ng mga crocodile daw po, mga bossing. Siyempre, no? Ganyan ang sasabihin nila. Kasi hindi ho nila type yung nakaupo, mga kababayan. Kahit na po napakarami ng ginagawa, kahit na po tuloy-tuloy ang proyekto ng ating Pangulo, puro kabaliktaran pa din po ang sasabihin nila. Puro kasamaan pa din po ang sasabihin nila. Sisirain at sisirain pa din po nila ang ating Pangulo, mga bossing. Masanay na kayo dyan sa mga DDS. Ganyan naman yan no? Siguro kahit katapusan na po ng mundo, ganyan pa din ang gagawin niya mga yan. Tuloy. To do a better job than we would have done otherwise because of the Hader sites, the EDCA sites, on which we conducted a great many of our Hader missions. Mr. President, I've authorized U.S. troops to help Philippine forces provide life-saving aid to the Filipino people. And the U.S. has also secured another $1 million in urgent humanitarian aid. Ayan pinagkatiwalaan po ang ating Pangulo ng $1 milyong para po makarating doon sa mga kababayan natin na nasalanta po, no, ng bagyo, mga bossing. Ay nako, inggitan na naman po yung mga yan. Sasabihin,
Ano lang yan, pangako lang po. Ayan, rektang binigay na po, mga bossing. And that will enhance the work of USAID in the world. Magagalit po dito, mga kababayan, yung mga pro-China, no? Yung mga sumusuporta sa China. Kasi ang gusto ho nila, mga kababayan, ang Pilipinas po ay dumikit sa China. Samantalang tingnan nyo po kung ano mga ginagawa sa atin. Pambubuli, pananakop ng ating mga tawag dito, mga isla. Gugustuhin nyo po ba yun? O gusto nyo talagang masakop na tayo ng China? Magpasakop na tayo sa China? Naku, hindi papayag ang ating Pangulo niyan, mga boss. No? Pagkaupo pa lang po ng ating Pangulo, mga bossing, talagang inasikaso na po yung West Philippine Sea. Bakit? Napabayaan niya nung dating Pangulo. Yung dating Pangulo kasi medyo may dagaho sa dibdib, no? Kaya hindi na masyadong kumilos. Pagmamalaki pa nga nila pinapagawa naman namin ng BRP Sierra Madre patago nga lang. Biruin nyo ho yan, mga kababayan, no? Pinapagawa yung karapatan natin, patago nga lang, no? Trabahong ano ho yun? Trabahong ano tawag doon? Duwag ho yung mga ganong pagtatrabaho. Okay? So yan po. At dahil nga po, yung mga DDS, puro paninira lang po at ayaw ng mga ganitong balita. Kaya ang nangyayari ho, mga kababayan, doon sa kanilang mga politiko, ayan, lagas. Ano po? Tanggal. May nakikita ho ba kayong Bato de la Rosa dito? Ayun, no? Sa survey po ng, paano babasahin to? Tangere? Tangere? O alam ko yung tangere na na gin. Yun yung alam ko, yung kulay green ng bote. O, tangere na lang, survey. Halalan, hashtag halalan 2025 senatorial preference. Ayan. Nangunguna po dito sa survey, mga kababayan, Erwin Tulfo. Sinugundahan po ni Ben Tulfo. At pumangatlo, si Bungo. No? Pero unti-unti, bababa pa din ho yung mga yung si Bungo na yan, mga bossing. Pero ang paliwanag dito ng DDS, mga boss, ay, hindi totoo yan. Ang totoo lang dyan kay Bungo. No? Pero kita-kita ho natin, walang Bato, walang Philip Salvador, wala ding Jimmy Bondoc, wala ding Puting Ahas. No? Sino ba yung Puting Ahas? Yung si Vic Rodriguez yata yun mga kababayan, yung Puting Ahas.